Nakakamangha at talagang nakakataba ng puso. Napababa ng sasakyan si Vice President Sara Duterte nang makita ang napakaraming kababayan natin na masayang sumalubong at nag-abang sa kanya sa Barangay Tetuan, Zamboanga City. Sa kabila ng mainit na panahon, buong pusong binati at nakisalamuha si VP Inday Sara sa kanyang mga taga-suporta at pamilya sa Santo Niño Chapel. Tunghayan sa videong ito ang tunay na pagmamahal at pagmamalasakit na nagbuklod sa ating Vice-Presidente at sa mamamayang Pilipino. At ito pa, pinakamainit na balita, kakapasok lang mga kababayan. VP Sara Duterte, sinampal ng katotohanan si Yusek Claire Castro matapos ang personal na pagbisita at pagsuporta sa mga biktima at pamilya ng pamamaril sa Zamboanga City. Ano nga ba ang matinding sinagot ni VP Inday Sara sa mga pahayag ni Claire Castro? Ating panoorin ang buong kaganapan at huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Hindi po nilakasali. Mambaba lang. Ada tayo doon. Doon ang pumunta. Ada sana. Hindi ko man sila. Hindi ko niya para dito na tayo. Ako daw dito. Ito sinang ilang. Sinang Laura. Ako daw dito. Lahat pa. Gimana yan? Gimana Calvin! Ikontrol yung mga bata dito. Tuwa sa dito pa yung ano? Tuwa dito na. Tuwa na sa'yo? Oh, yan, tsaka yan. Kami. Libre. Kuya pa ko. Oh, doon minum ka kasi na. Oh, special. Yan pala si Afsar. Wala niya dalay kali. Mga marites, oh. Sorry.
ya. Kahit akan nyo, aja pa ko ang siba na. Baka sinukan pa din yan galing. Bye-bye. 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 Salamat po sa pagtanggap sa amin dito. Salamat sa inyong pagdawat sa mga din. Okay lang, ma'am. Nag-antay lang siya ng kanyang hearing po, trial. Garal mabuti. Salamat po! Ingat, ma'am! Uy, nagagawin yung ate. Ikaw! Kambiyan! Ganyan na. Linatap na doon sa sana. Their former office was here. VP Sara Duterte, sinampal si Yuse Claire Castro. Naku po! Yan po ay hindi literal na kahulugan. Sayang, sayang. Yan po ay nagsisimbolo ng ginawa ni VP Sara Duterte nung siya po ay dumalaw doon po sa napatay po yung Ateneo shooting. At eto naman si Yuse Claire Castro dahil sa kanyang galit at hate sa mga Duterte, ayun, siya po ay nabatikos ng lahat ng mga guro sa Pilipinas dahil po sa kanyang nilalaman ng loob. Alam nyo mga kababayan, meron nga tayong tinatawag na the abundance of the heart, the mouth speaks. Yan po ay ibig sabihin po niyan kung ano talagang laman ng puso mo. Ang isang taong nagsasalita, pag ang malalaman at malalaman mo ang laman ng puso niyan. Basta antayin mo lang. Kasi yung bibig, ano yan sabi nga nila, napakahirap niyang pigilan. Totoo lang. Ako, agree ako dyan. Ang bibig talaga, mahirap pigilan yan Di ba? Kunwari, ito, sasabihin ko sa inyo, di ba, yung mga chismisan. Bakit ba hindi maubos-ubos yung mga chismoso-chismosa? Siguro kung merong death penalty ang chismoso-chismosa sa Pilipinas, marami nang namatay. Sa totoo lang. Ang dami na naparusahan. Totoo! Bakit to? Kasi ganito yan mga style ng mga chismoso-chismosa na hindi mapigilan yung bibig ganito sila. Tapos kakausapin nila yung kamag-anak nila, sasabihin nila, "Psst, uy, huwag kang maingay kasi alam mo ba, yung kapitbahay namin, grabe yun.
Oh, grabe yun ha. May shinare na sikreto sa akin na meron daw siyang jowang driver. Huh? Oh, pero alam mo, huwag kang maingay ha, kasi ang sabi ko sa kanya, hindi ko sasabihin kahit kanino. Di ba? Hindi ko yan sa atin lang to. Kaya ko lang naman sinabi sa ito, ipag-pray natin. May ganyan pa minsan eh. Totoo yan! Eto, at panoorin natin, tignan ninyo yung balita na yan. Dinalaw ni Vice President Sara Duterte ang pamilya ng biktima at mga survivor ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Magbigay rin siya ng mga suhestyon sa mga pwedeng gawin para sa proteksyon ng mga mag-aaral. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa mismong campus ng Ateneo de Zamboanga University, nasawi sa pamamaril ang isang grade 10 student. Kaya nang bisitahin ni Vice President Sara Duterte ang pamilya ng biktima, kabilang sa tinalakay nila ay ang mga pwedeng gawin para sa proteksyon ng mga mag-aaral. Hindi na niya dinetalye ang iba pang napag-usapan. Hindi ko po makwento sa inyo kung ano yung napag-usapan namin dahil hindi ako nagpaalam kasi sa kanila. Grabe yung ni VP Sara Duterte, no? Yung kanyang integrity o yung kanyang parang honor. Dito mo makikita mo yung tao parang pasensya na, hindi ko masasabi sa inyo yung pinagkwentuhan namin dahil sa hindi ako nagpaalam na ikikwento ko sa inyo yung Alam mo yung ganyan, yun yung tinatawag na class. Di ba? Kasi yung iba dyan, pinipilit na violente si VP Sara Duterte. Alam mo, lahat ng tao nagagalit. As a matter of fact, hindi masamang magalit. Totoo lang baka sabihin ng iba dyan, hindi, di ba, masama. Hindi yung masamang magalit. Ang sabi ng Biblia po is, in your anger, do not sin. Di ba? Pero yung magalit ka, yan po ay parte ng isang tao. Emotion yan eh. Ang importante dyan, yung galit mo ay hindi mo aaksyonan ng mali. Kaya nga yung sinasabi nilang violente si Vice President dahil nasabi niya yun doon sa meeting. Ang tanong, inaksyonan niya ba yun? Una, hindi naman niya aksyonan yun hanggang hindi siya patay. Di ba? So, hindi niya ina-actionan yun. Bakit magiging violente? Dito nga kitang-kita mo yung kanyang pagiging classy. Kasi alam mo yung class, hindi po kasi nabibilian eh. No, sa totoo lang ang dami kong nakakahalubilo na naka-Patek, naka-Rolex, o pagka sa babae naman, naka-Chanel, naka-Hermes na bag. Diba? Talagang yung sandals Hermes pa rin. Talagang napakalupit. Nabili sa... Di ba? Sa totoo lang napakalupit. Pero yung class wala. Ang ingay sa elevator, di ba? Ang ingay sa coffee shop, chismisan ng chismisang kaliwat kanan. Kahit yung hindi naman dapat ilabas sa publiko, ichichismis niya. Kasi nga yung class wala. Ang class hindi yan nakikita doon sa yung gaspang baga. Kasi may mga magagaspang Hindi ko sasabi si VP Sara. Alimbawa, yung sinasabi nila kay Robin, na si Robin parang basagulero magsalita, parang lasing lagi. Oo, pero may class yan. Totoo, hindi ako nagbibiro. May class yan. Meron niyang yung, pag sinabi niyang hindi niya sasabihin. Pag naging tapat siya. Alam mo, sabi ko nga, ang lupit nung binitaw niya, di ba, tinanong namin siya noon. Sabi ko, kung sakali ba na ikaw ay tawagin ni VP Sara Duterte bilang Vice President for 2028, ikaw ba ay papayag? Alam mo, una niyang sagot, sabi niya, basta okay si Digong. Alam mo yun, parang sandali, si VP Sara Duterte kukuha siya, hindi si Digong. Bakit si Digong? Kasi nga, yung kanyang talagang sabi niya nga, utang na loob na pagiging public servant, walang ibang nag-encourage sa kanya na kung hindi si Digong. Kaya sa kanya niya tatanong. Alam naman po natin, sa totoo lang, ito alam naman nito, medyo, hindi ito publiko, pero kahit magkakaalyado yung si PRRD siyempre at anak niya si VP Sara Duterte at si VP Sara Duterte, kila Baste, magkakaiba ho yan. Tandaan ninyo, hindi sila pare-pareho ng circle of friends. As a matter of fact, pansinin niyo si VP Sara Duterte, hindi madikit sa PDP. Pansinin niyo yan
kahit ang kapatid niya, ang chairman, tama, president pala, ang chairman si Gusi. Kasi nga, iba yung circle of friends niya sa circle of friends ni PRRD, ni Baste. And yet, etong si Robin, he has the guts to say kung sakaling imbitahan siya ni VP Sara Duterte, tatanong sa tatay. Diba? Ibig sabihin niya yung tinatawag na merong may isang salita na mahirap makuha nga yung panahon na ito. Sa totoo lang kaya marami nag-aaway-aaway. Kaya nga daming status sa sa IG tsaka Facebook Mga magkakaibigan nagpaparinigan para mga tanga. Mag-usap na lang kayo. Ba't kayo nagpaparinigan? Kasi yung mga nagpaparinigan, yan yung mga walang itlog, yung mga yan, walang bayag yung mga yan Pagka may problema, wag na magparinig. Sabihin mo na lang, pare, medyo dehado itong sinabi mong to sa akin Medyo hindi ata tama to. Ganun. Kung talagang meron kang bayag pero kung yung tapang-tapangan lang, puro parinig, yung mga magkakaibigang babae, panay ang parinigan, di ba? Ako, na-irritate na ako siya ganun. Sa totoo lang Kasi ilang beses na ako chinismis ng kung sino-sino Ang daming chismis na ginawa sa akin. Hanggang ngayon naman Hanggang yung may namatay pa nga na nagchismis sa akin na may anak daw Di ba? At totoo lang, hindi ko na pinapansin yan Sa dami-dami ng hindi ko na nga alam kung bayot ba ako o may anak ako. Magkakaiba O bugaw daw ako o manyak daw ako. Ano ba? Mag-usap-usap naman kayo. Gawin yung isa yung chismis para tugma-tugma. Ano ba talaga? Mahilig ako sa babae o sa lalaki? O bot? Bye. Kaya pala banat bye 6'1". Agoy. Di ba? Pakinggan natin, tuloy natin. Si Banat Bay, daming sinasabi Pero napag-usapan namin yung mga pwede pang gawin ng ating gobyerno, ng ating mga paaralan para mas maprotektahan natin yung ating mga mag-aaral. Dinalaw rin ng bise ang mga survivor ng school shooting. Ayon sa bise, naisip na niya ang posibilidad na mga ganitong insidente noong sekretary pa siya ng Department. I told you, kaya importante yung confidential funds at saka intelligence funds Yan kasi yung bangag talaga Alam mo kasi, ang tunay na leader, actually, natutunan ko din to, sinabi rin sa akin ni Yorme to, nung nagkakape-kape pa kami. Yorme, di na tayo nagkakape. Bikini men. Dalaw tayo kay Mocha, magkape tayo doon. Kasi ngayon may coffee kiosk na si Mocha, kaya dalawin nyo, masarap yan. Diyan sa may likod ng SM, San Lazaro. Kape tayo dyan, Yorme. Hindi, isa sa mga sinabi sa akin ni Yorme nun, ang tunay na leader, hindi siya mag-aantay ng problema. He will create the problem and solve it. Hindi ibig sabihin literal na you will create Ibig sabihin, mag-iisip ka na kaagad. Ano ba ang mga posibilidad na maging problema? Halimbawa, sa negosyo. Ano ba ang posibilidad na maging problema dito sa negosyo ko? Hindi ka talon ng talong sa isang negosyo nang hindi mo inaalam kung ano yung maaaring maging problema. Maging sa trabaho. Halimbawa, mag-OFW ka. Ano ba ang maaaring maging consequence nito? Kung sakaling pumunta ako ng ibang bansa, mag-OFW ko, ano ba ang mga consequence ito? Siyempre, hindi pa pwedeng, hindi kasi, meron akong kaibigan. Sabi, malaki daw kita dun sa Japan. Kaya doon nila ako pupunta, di ba? Magtatrabaho ako doon. Isipin mo dapat anong consequence yan. Una, hindi ka makakauwi. Yung mga anak mo, baka mamaya maging pariwara yan. Kung hindi pa, meron yan kasi, may kailangan ang bata, binabantayan hanggang certain age bago maging adult. Ako yung talaga, as much as pa, kaya mas maano sa akin madikit sa akin o malapit sa puso ko ang mga OFW. Kasi sa totoo lang, yan ang isang bagay na sana hindi nangyayari kung meron tayong magandang gobyerno. Kung maganda ang pasahod sa Pilipinas, sabi ko sa inyo, yung mga kababayan natin na nag-OFW, hindi naman sila pupunta dyan Sa totoo lang. Hindi naman sila pupunta dyan.
dahil lang gusto nila mamasyal, hindi. Pagpapasyal, okay lang. Pero kung trabaho, hindi sila. Mas gugustuhin nila makasama ang buong pamilya nila. Sinong gusto maging malungkot sa ibang bansa? Akala kasi, alam mo, ang mga OFW, siyempre nagpo-post siya ng mga magagandang mga tanawin, magagandang mga picture-picture. Pero deep inside them, they're sad. Bakit? Ako, nangyari sa akin yan eh. Mantakin mo, entertainer kami noon ha. Ko noon, manager, sound engineer ng grupo ko noon, time na yun sa Qatar. Christmas. You have to be happy because you're a performer. Di ba? Ganyan eh. Kailangan ka smile. Guys, todo smile ka. Pero deep inside mo, umiiyak ka. Bakit ako naandi dito during Christmas? No, pagkatapos doon na lang talaga Kaya maraming nauuwi sa mga lasinggero dyan dahil pagkatapos ng trabaho, doon mo na lang ilalabas eh. Magiinuman kayo ng mga katrabaho mo. Hindi ko masasabi masama. Yun na. Ang akin lang, if there is a way para maiwasan niyang ganyan, gagawin naman ng OFW yan eh. Dito na lang sila magtatrabaho. Pero kung wala talagang kwenta ang gobyerno natin, tulad ngayon, walang plano. Walang plano sa OFW. Puro lang sila reactive. Yung parabagang nagre-react lang sila na nagre-react pag may problema na. Hindi nila kinikreate yung problem na. Halimbawa, etong ginawa nilang ang tawag dito, yung ginagawa nilang evil ang mga Chinese. Tapos binan nila yung mga pogo. Wala akong problema doon. Ako, galit ako sa sugal sa mga pogo. Pero sana, ginawan nyo ng paraan. Kasi alam mo, maraming kumakausap sa akin ng mga server, mga waiter, waitress, even managers ng mga restaurant. Sabi nila, humihina daw sila. Sabi ko, bakit? Hindi kasi ang kinikater talaga namin, mga Chinese, Korean. Ano ba nangyari? Sabi ko, di ba, nung nawala yung tsaka grabe kasi yung crime eh. Dito sa Malate, kinikwento nila. May mga nadudukutan, nai-snatchan. Kasi sabi ko nga, agree ako na tanggalin yung pogo, tanggalin ng lahat ng mga kriminal. Whether Chinese, Korean, Vietnamese, okay yan, tanggalin natin yan. Pero dapat merong kang kapalit na gagawin to attract them. Ang problema, wala. Wala tayong ginagawang sa tourism. Kasi nga, yung presidente natin, hindi visionary. Hindi siya yung advance mag-isip. Mataas mag-isip, kaya mataas talaga. Pero yung advance mag-isip, hindi siya ganun. Yun ang problema natin eh. A leader should be a visionary. Bakit? 'Di ba sabi nga, a man without a vision, without a country or without a vision is mawawala o malulost. Ano ba yung mismong verse na yun? Maganda kasi yung verse na yun. Maganda yun. Laging nasa utak ko yun eh. Yung about the vision. My people perish without a vision. Yon. Sabi dito, ano yun? Where there is no vision, the people perish. Proverbs 29:18. Ang ganda niyan. Yet, ito'y para sa mga tao eh. Pag ang isang leader walang vision, walang plano, walang gustong makamit, at hindi niya nakikita yung mga problema, hindi niya nakikita yung gustong gawin, walang mangyayari. Kaya nga tama dito si BP Sara Duterte. Di ba sinabi ko na siya ng isang araw to bago ko pa napanood tong news na to? Yung plano niya nga sa DepEd, yung mga maiwasan yung ganito. Kasi alam niyo kung bakit? Trend dyan eh. Whether in entertainment or anything, what's happening in the States will soon happen to the Philippines. Bakit? Kasi yung kultura nila na pilit ginagaya ng mga Pilipino, yung colonial mentalism na colonial mentality, lahat ng paano gagawin, mas gusto nila eh. Gayahin ng mga Pilipino. So ito naman mga Pilipino, may utak
indio. Alam mo yung utak indio? Indio yung tawag sa atin noon nung tayo pa ay sinasakop ng Espanya, na sunod-sunuran lang tayo. Kung ano ipakain sa atin, yun lang. So ganun tayo, meron tayong utak na kailangan meron tayong nasa taas. At yan, lagi natin nilalagay dyan yung Western countries such as America. So pattern na yan. Kung anong nakikita natin sa Amerika, sa Europa, matik yan, tingnan nyo, mangyayari rin yan sa Pilipinas. Kaya nga ang ganda ng dito, pinapakita dito ni VP Sara Duterte na may vision siya. Nakita niya na yan noon, na mangyayari sa Pilipinas yan, yung mga shooting sa school. Eh kung saan ang hinayaan natin at hindi natin pinulitika siya sa DepEd, hindi naman siya magre-resign dun eh. Hindi naman siya aalis dun. Kung pinabayaan lang natin yung pinagbibintang nila na confidential funds, hindi. Sana hindi nangyari itong mga ito kung hindi nila pinulitika si VP Sara Duterte. Department of Education o DepEd dahil nangyayari rin ito sa ibang bansa. Kaya nga din po na pinalakas namin yung Learners' Rights and Protection Office o LRPO noong ako ay kalihim ng Department of Education para sila yung gagawa ng programa para number 1 sa anti-bullying natin, pangalawa sa psychosocial wellness program. Mahalaga rin para sa BISE ang monitoring sa mga estudyante at personnel ng mga paaralan. Pero kung pabor ba siyang iban ang mga menor de edad sa social media, sabi niya, ang pagbaban kasi dapat nandito sa side ng provider eh. No? Yan. So, kung gagawa tayo ng batas, dapat ipagbawal natin doon sa mga platforms na mag-register yung mga minors doon sa kanila. Ako agree ako dyan. Yan yung agree ako. Alam mo, medyo sablay yung laging sinasabi nung iba na ibaban yung Facebook, YouTube. Hindi yan ang solusyon. Yan yung utak ni Ontiveros na makitid. Utak Ontiveros yan, yung ganyang style. Kasi kahit anong ban mo dyan, meron at merong lalabas at makakagawa ng paraan ang mga kabataan. Ang kailangan dyan, yung mismong SOCMED. Tama yung sinabi ni Robin eh. Ipatawag yung Meta. Pag hindi nyo nasolusyonan yan, bakit nagkakaroon ng access ang mga kabataan dyan? At bakit ang tagal nyong i-down yung mga video? Yun ang iban mo. Yung mismong Facebook. Kasi pag binan mo na makapasok yan sa Pilipinas, wala na yan. Hindi na makakapasok yan. Kahit anong gawin mo. Hindi ko sinasabing iban yung Facebook ha. Pag hindi sumunod yung Facebook, pag hindi sumunod yung YouTube, kaya nga sabi ko nga sa inyo importante rin na yung leader may utak. Magkakatulad lang ni Ontiveros ang leader. Sus, patay tayo dyan. Yari tayo dyan. Talagang para tayong magkakaroon ng another what is empathy? Ayun. Gano'n na lang, yun na lang. Magkakaroon tayo ng ganyan.